Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Ang Panginoong Hesus po ipinanganak, namuhay bilang tao tulad natin upang tayo ay mamuhay tulad niya. Kaya nga po nang ipinanganak ang Panginoong Hesus sa mahal na Birheng Maria, tinawag si San Jose upang tumayo bilang foster father ng Panginoong Hesus. At ang mga ama natin, ang mga nagpaplano mag-asawa at maging ama later on, ay talagang makakatanggap ng malaking inspirasyon at tulong sa kay Senyor San Jose na huwaran ng mga ama. Una po, nung malaman ni Senyor San Jose na mukhang may problema, buntis ang mahal na Birhen, hindi pa naman sila nagsama talaga. Siyempre, gusto niyang humiwalay na. Pero sa kabila ng desisyon na ito, ayaw niyang mapahamak ang mahal na Birhen. Talagang mahal niya pa rin at inalagaan niya pa rin. Kaya plano niyang tahimik na hiwalayan. Dito makikita na kahit pala may malaking problema, kahit na pala parang wala ka ng gana, dapat pala ang isang tunay na ama ay patuloy mahalin ang kanyang asawa. Kasi the moment na hindi niya na mahal ang kanyang asawa, pati ang kanyang anak maaapektuhan. Na kahit na may malaking problema, dapat ang fundamental respect, ang basic respect, at ang care, concern, nandyan pa rin sa iyong asawa. At ito ay mag-overflow sa iyong mga anak. Kaya ang isang mabuting ama, una sa lahat, ay dapat isang mabuting asawa. Dahil kasama ng kanyang asawa, sila ay mag-aalaga sa kanilang mga anak. Pangalawa po, alam natin na dinala ni Senyor San Jose ang mahal na Birhen at ang baby Jesus papunta sa Egypt upang mailayo sila sa kay Haring Herodes. Dito natin makikita na handa at talagang ginawa ni Senyor San Jose talikuran ang kanyang tinatawag nating comfort zone, familiar world. Talagang handa at ginawa niyang talikuran ang kanyang mga barkada, ang kanyang mga nakaugalian. Handa siya makipagsapalaran kasama ang kanyang pamilya. Kaya talaga naman dapat ang isang lalaki bago mag-asawa, bago maging ama, ay talagang siguradong handa na siya na talikuran ang kanyang pagbuhay binata at ang kanyang gustong gawin bilang binata. Nang sa ganun po maging handa siya na maging asawa, maging anak o maging ama sa tugunan ang lahat na pangangailangan ng kanyang pamilya. Pangatlo po, alam natin na si Senyor San Jose talaga namang nagtrabaho bilang isang simpleng karpentero. Hindi siya tamad. Talagang nagpawis siya. Talagang nagsumikap siya, may taguyod ang kanyang pamilya. Kahit na simpleng trabaho lang, pero marangal na trabaho. Hindi siya nagnakaw. Simple pero marangal na trabaho upang kanyang maitaguyod ang kanyang pamilya. At siya rin mismo po nagkaroon ng respeto sa kanyang sarili. So ang isa palang magandang ama, isang Kristiyanong ama, ay dapat may respeto sa kanyang sarili. Hindi lamang respeto sa kanyang asawa, kundi respeto sa kanyang sarili, na handa siyang magtrabaho, magpawis, kahit simple lang, pero sa marangal na paraan. At pang-apat po, mga kapatid, alam natin na nung nagpaplano si Senyor San Jose na tahimik hiwalayan ang mahal na Birhen, nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon at pinaliwanag sa kanya ang sitwasyon. At mabuti naman po, nakinig siya, nananampalatay siya, naniwala siya, nanalig siya, at tumugon siya, tumalima siya. Ang isa palang tao ay maging mabuting ama kung siya ay marunong magdasal. Kung siya ay nakaugat sa Diyos na siyang ama ng lahat. Ang original na ama ng lahat. Ang isang tao pala ay isang mabuting ama kung siya ay talagang may pananampalataya. Nagdarasal. Nang sa ganun po ay kanyang maipamalas ang pagkaama ng Diyos Ama. Kanyang maipadama ang pagmamahal ng Diyos Ama na kanyang nararanasan sa kanyang pananalangin. Kaya po mga kapatid, ipanalangin natin ang ating mga ama. Maaring tunay natin na ama o ang ating mga ama-amahan o mga father figure natin. Siyempre kasama na rin po ang ating mga kaparian at ang ating mga leaders, mga father figure sa ating buhay, na sana po sa halimbawa at panalangin ni Senyor San Jose, sila, kami, ang ating mga ama
ay talaga naman po magpatuloy magsumikap, maging huwarang ama. Amang Pilipino, amang Kristiyano. Amen.